In order to understand the NFA, ano nga ba muna ang DFA? DFA, Deterministic Finite Automata. The word is determinism. Kumbaga nade-determine siya o nagkakaroon ng assurance patungo sa isang state. So, in DFA, given the current state, we know what the next state will be. Kumbaga dito sa nakikita nyong diagram ko, so given the current state, which is yung letter A, itong letter A, kapag nag-input ako dito ng 1, malalaman natin kung ano ang magiging next state, which is itong letter B, kung siya mapupunta. And example naman dito sa C, kapag nag-input ako dito ng 0, ay dito lang yan mapupunta sa letter C. So next is it has only one unique next state. Meaning, gaya nga ng sinabi ko, kapag nag-input ako dito ng 1, ay itong current state na A ay dito lang pupunta sa letter B. Wala nang iba. Kumbaga may specific lang itong pupuntahan, which is itong letter B. Yan. And ganun din dito sa letter C. Pag nag-input ako ng 0, dito lang siya mapupunta sa letter A. So ayun, it has only one unique next state kung tawagin. Wala siyang ibang pupuntahan kundi dito sa specific na state na yun. At ang next, it has no choices or randomness. Yun nga, gaya nga ng sabi ko, pag nag-input ako ng A dito sa current state na A, dapat sa B lang ito mapupunta at hindi sa letter D. Dapat only B lang siya mapunta at di sa letter C or letter D pag nag-input ako ng 1. And it is simple and easy to design. So bakit easy and simple to design? Kasi we know na kapag nakuha natin ang certain input, we know na alam natin kung saan ito patungo. So that's why it's so easy to design. Easy to and simple to design. So dako naman tayo sa non-deterministic finite automata or NFA. Dito naman, isa siyang non-determinism, kumbaga hindi siya determine. Katulad ng DFA. So in NFA, given the current state, there could be multiple next state. Next, the next state may be chosen or random. Next, all the next state may be chosen in parallel. So doon tayo sa una. So ito ang isang example ng isang NFA diagram. Katulad dun sa may DFA, meron lamang itong isang state na patungo. Hindi katulad dito sa NFA, meron itong multiple state. Like example, dito sa A, kapag nag-input ako ng 0, yan sa 0, maaaring bumalik lamang ito sa A state. Or maaari itong mapunta sa may C na state. Ayan. At ganun din kapag nag-input ako ng 1, maaring dalawa rin ang patungo nitong state, which is itong B or itong D. So next is the next state may be chosen or random. Maaring pumili ka rito ng kahit alin dyan sa mga yan. Ayan. Choose or random ka lang dyan. Saan mo sila ilalagay. And all of the next states may be chosen in parallel. Meaning,
Or pwede kang pumili ng next state mo in random. Or pwede mo itong piliin lahat in next parallel sa next state. Or pwede mo siyang pagsabay-sabayin na pagpili sa input. So, ayun ang NDFA. And so, kung nagtataka kayo, ano nga ba itong E na to? Itong E. Itong E na to ay ano lang nito is, ito ay epsilon string. Kumbaga, isa siyang empty string na pwede mo siyang ikabit dito lang sa isang NFA. Ayun lang, isa lang siyang isang empty string. And kasama din to sa next state ang epsilon, yung empty string na ito. Ayun lang. At ayun lang ang lahat ng DFA at NFA. Maraming salamat po. So ayun guys, sana may natutunan kayo. At ako nga po pala si Ashanlik Light Quintanar at maraming salamat po.